Ngayon, talakayin naman natin kung bakit minsan mas nagiging delikado pa ang epekto ng shear line kumpara sa mga bagyo o low pressure area. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tutor. Naalala nyo ba o alam nyo ba kung saan itong mga larawang ito? Ito po ay malawakang landslide sa may Ginsa Ugon, Southern Leyte noong 2006 na kumitil ng maraming buhay. Dulot po ito ng halos 10 araw na pag-ulan na epekto ng ating tinatawag na tail end ng frontal system o tail end ng cold front na ngayon ay tinatawag na lamang shear line. Marami pang mga ganitong pagkakataon na nagdudulot ng malawakang pagbaha or mga landslides ang shear line. Kaya minsan mas nagiging delikado pa ito sa mga low pressure area o bagyo. Ngayon alamin natin kung bakit. Unang-una, wala pong tropical cyclone wind signal ang shear line. Dahil nga hindi ito bagyo, hindi po nagtataas ng wind signal ang Pag-asa para dito. Pero kapag meron tayong mga tinatawag na squall o yung malawakang mga thunderstorms at mga pag-ulan, nakakaranas din po tayo ng malalakas na bugso ng hangin. Maliban dyan, dahil nga ang shear line ay salubungan ng ating amihan o northeast monsoon at ng ating easterlies, minsan mas nagiging malakas pa ang bugso ng amihan kaysa sa signal number 1 ng Pag-asa para sa isang bagyo. Kagaya nga nito na nasa 43 km per hour ang pagtaya sa bugso ng ating amihan ngayong weekend. Pasok na po yan sa tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa para sa isang bagyo. Pero dahil nga hindi isang bagyo itong ating shear line, hindi po nagtataas ng tropical cyclone wind signal ang Pag-asa dyan. Although minsan nakakaranas po tayo ng malalakas na bugso ng hangin. Wala rin pong exact location o reference point itong ating tinatawag ng shear line, hindi kagaya ng mga bagyo o low pressure area. Para sa mga bagyo o low pressure area, yung lokasyon ng gitna o sentro nito ay mas madali nating nahahanap. Para naman sa shear line, generic o general location po, ang maririnig nyo kung saan po ito nakaka-apekto. Halimbawa, ang shear line po ay nakaka-apekto dito sa eastern section ng Visayas. Wala po tayong maririnig na ang layo ng shear line ay nasa around 300 kilometers mula sa eastern Visayas. Diretso na po yan. Dahil nga ang shear line ay salubungan ng ating northeast monsoon at ng ating easterlies, nakadepende po yung lokasyon yan kung saan nagtatagpo ang dalawang wind system na ito. Wala rin po itong radius o diameter kagaya ng mga bagyo o low pressure area. Dahil nga hindi ito bilog, mas lumalawak pa ito. Depende sa extent ng ating amihan o northeast monsoon at ng ating easterlies. So mas nagiging mahirap tansyahin yung general area na naapektuhan nito kumpara sa mga bagyo o low pressure area. Isa pa, tumatagal o nabababad po itong ating tinatawag na shear line sa isang general area. Kagaya nga na example natin kanina, halos 10 araw na tuloy-tuloy na pag-ulan ang nag-cause ng landslides doon po sa Southern Leyte. So nangyayari po yan na tumatagal ng ilang araw ang epekto ng shear line sa isang general area. So imagine niyo nagtatag of war yung ating amihan at yung ating easterlies. So kung hindi po gumagalaw or wala pong mas malakas o mas mahina sa kanila, hindi din po gagalaw yung ating axis ng shear line sa isang general area. Kaya minsan nga tumatambay o tumatagal ang epekto ng shear line sa isang general area. Sa mga ganitong pagkakataon, mas nagiging mataas ang tsansa ng mga flash floods, pagbaha at landslides. At dahil nga tumatambay at nagtatagal sa isang general area, mahirap po i-quantify ang dami ng posibleng dulot na pag-ulan nitong ating shear line. So ano pong dapat gawin kapag nakaka-apekto po itong ating tinatawag na shear line sa inyong lugar? Unang-una, ugaling mag-check sa Pag-asa or dito sa Philippine Weather Trivia kung aktibo nga ba itong tinatawag nating shear line sa inyong lugar at kung hanggang kailan ito magtatagal. Pangalawa, ugaling mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Bagamat walang tropical cyclone wind signal, lagi po nagtataas ang Pag-asa ng heavy rainfall warning advisory every 3 hours sa mga areas na mauulan. Pinapakita dito yung mga natanggap na ulan at posible pang matanggap na ulan in the next 3 hours. So lumalabas po yan sa mga social media ng Pag-asa. At ang pangatlo at ang pinaka-importante dahil nga minsan nawawalan tayo ng internet, ugaling pong makibalita sa inyong LGU or DRRMO. Sila po ang tamang authority at nakakaalam kung kailangan na bang lumikas or mag-evacuate. So minsan may mga pagkakataong mas nagiging delikado pa ang epekto ng shear line kumpara sa mga bagyo o low pressure area. Kaya hindi lang po bagyo or low pressure systems ang ating mga dapat paghandaan. Minsan mas nagiging mapaminsala din ang mga pag-ulan dulot ng ating mga monsoon systems gaya ng habagat at amihan at mga pag-ulan dulot nitong ating tinatawag na shear line. Sana may natutunan kayo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.